Sa BCB dinner, nagtatanghalian si Nina at ang kanyang anak na si Dorian habang papunta sa kolehiyo nito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Dorian ang kanyang ina kung sino ang naghatid dito noong unang araw nito sa kolehiyo. Sabi ni Nina, siya mismo ang nagmaneho para sa sarili niya dahil proud siya sa pagiging independent. Pagkatapos, inilabas ni Nina ang kanyang lumang camcorder. Nagreklamo si Dorian kung bakit ganoon kaluma ang gamit nito. Katwiran ni Nina, magiging filmmaker si Dorian kaya dapat nitong erespeto ang mga klasiko. Dagdag pa niya, ang camcorder na ito ang nag-record ng kanyang mga unang hakbang noong sanggol pa siya, at ito rin ang magre-record ng kanyang mga unang hakbang sa kolehiyo. Habang nag-uusap sila, pumasok si Officer Lasky para magtanghalian sa bar. Pabirong vinideohan ni Nina ang kanyang anak at tinanong kung ano ang pakiramdam na magkolehiyo at maiwang mag-isa ang kanyang ina. Tinanong naman ni Dorian kung iyon ba ang itinanong ng lolo niya kay Nina noon, pero ipinaalala ni Nina na alam na nito ang sagot, hindi sila magkasundo ng kanyang ama. Gayunpaman, pilit ni Dorian na sinabi ng kanyang Uncle Neil na proud daw ang lolo niya kay Nina, base sa naging chat nila sa Facebook. Pero hindi naniwala si Nina dahil kailanman ay hindi siya tinulungan ng kanyang ama. Para gumaan ang kapaligiran, sinabi ni Nina na mahal niya ang kanyang anak. Dagdag pa niya, kapag nagkaanak na si Dorian, ipapakita rin nito ang mga video sa magiging anak nitong babae, na pinangalanan na agad ni Nina na Trinity. Natawa si Dorian sa pangalan, kaya ipinagpatuloy ni Nina ang kanyang peking interview at tinawag ang anak na susunod na Ryan Coogler. Nagtaka si Dorian kung paano nalaman ng ina si Ryan Coogler, kaya sinabi ni Nina na napanood niya rin ang Black Panther. Binalik ni Dorian ang atensyon sa pagkain, ngunit nang pisilin niya ang ketchup para sa kanyang fries, natalsikan ang kanyang damit. Nagreklamo siya na na-record pa ng ina ang dumi sa kanyang damit, kaya nakiusap siyang i-rewind ang tape at tingnan ito. Para mapagbigayan siya, ini-rewind ni Nina ang tape. At bigla, ang buong paligid ay nag-rewind din sa harap ng kanyang mga mata. Nang mahimasmasan si Nina, tinanong muli siya ni Dorian kung paano niya nalaman si Ryan Coogler. Ngunit sa pagkakataong ito, malinis na ulit ang damit ng anak. Nang kukunin na ni Dorian ang ketchup, pinigilan siya ni Nina. Sinabi ni Nina na ginawa na niya yon at nadumihan ang kanyang damit, ngunit umiling lang si Dorian. Inisip na lang ni Nina na baka deja vu lang ang nangyari. Nang maglaon, si Dorian naman ang nagmaneho para ipagpatuloy ang kanilang biyahe. Nakiusap si Nina na panatilihin ang radyo sa balita, ngunit dahil nabuburyong si Dorian, inilipat niya ito sa istasyon ng hip-hop music. Pabirong sinabi ni Nina na nananalo siya sa lahat ng kaso niya sa korte pero natatalo pagdating kay Dorian. Ang katwiran naman ni Dorian dahil ito sa sobrang pagmamahal sa kanya ng ina. Biglang nag-abiso ang navigation app na kailangan nilang lumiko sa susunod na kanto na nakakuha sa atensyon ni Nina. Inamin ni Dorian na binago niya ang ruta ng appy para dumaan sa bahay ng kanyang tito, ngunit tumanggi si Nina na pumunta roon. Dahil dito, nalampasan ni Dorian ang likuan, at pinagsabihan siya ni Nina na magbagal. Nilagpasan lang ni Dorian ang payo at nagreklamo na ilang taon na niyang hindi nakikita ang kanyang tito. Sinabihan naman siya ni Nina na huwag nang lumingon sa nakaraan at mag-focus na lang sa kinabukasan. Para asarin ang ina, kinuha ni Dorian ang camcorder. Kahit nagproprotesta si Nina dahil mapanganib ang magmaneho ng may hawak nito. Nagkunwari siyang ini-interview ang ina tungkol sa kung paano nakaapekto sa paglaki niya ang hindi pagkakakilala sa kanyang pamilya. Subalit biglang nagbago ang timpla ng paligid nang makarinig sila ng sirena ng pulis sa kanilang likuran. Labag sa loob na tumabi si Dorian habang ipinaalala ni Nina na maging magalang. Maya-maya pa, kumatok si Officer Lasky sa bintana ng driver at binati ang dalawa. Kaswal na sinabi ni Nina na papunta sila sa kolehiyo ni Dorian, ngunit tinawag ito ng pulis na Black School. Ikinalungkot at ikinagalit ito ni Dorian, pero magalang na tumango na lang si Nina. Tinanong ni Lasky kung may dala silang armas, pero inulit lang ni Dorian na papunta sila sa kolehiyo. Inulit ng pulis ang tanong, kaya sumagot si Nina ng hindi. Tinanong naman ni Lasky si Dorian kung bakit siya pinatabi, at sumagot si Dorian na dahil mabilis ang kanyang patakbo. Pinalampas ito ni Lasky dahil inamin naman pero itinuro niya na nagmamaneho si Dorian habang gumagamit ng handheld device. Humingi ng paumanhin si Nina, ngunit napansin ni Lasky na nagre-record pa rin ang camcorder. Inutos niyang patay nito, ngunit nakatwiran si Dorian na may karapatan silang mag-record sa loob ng kanilang sasakyan. Noong tangkaing abutin ni Lasky ang device, nagpanik si Nina at aksidenteng napindot ang rewind button. Nagising si Nina na nagmamaneho pa rin si Dorian habang hawak ang camcorder. Dahil sa naguguluhang mukha ng ina, itinabi ni Dorian ang device. Tinanong ni Nina kung nasaan ang pulis at sinabi ni Dorian na walang pulis. Dahil nahihilo, pinatabi ni Nina ang sasakyan. Lumabas si Nina para magpahangin habang tinitingnan ang kamera. Biglang dumating ang kotse ni Lasky, kaya humingi ng tulong si Dorian. Habang inaasikaso ang ina, tinanong ni Nina kung bumalik ba ulit sila sa nakaraan. Ngunit hindi naintindihan ni Dorian ang ibig niyang sabihin.
Lumapit si Lasky, kaya sinabi ni Dorian na kailangan niyang dalhin ang kanyang ina sa ospital. Gayunpaman, itinuro ni Lasky na ipinarka ang sasakyan na may bahaging nakasayad sa highway na isang paglabag. Giit ng pulis, tutulong siya kapag naitama na ni Dorian ang pagkakamali nito. Nangatwiran si Dorian na dapat unahin ang kondisyon ng kanyang ina, kaya inilabas ng opisyal ang kanyang taser. Sa takot, pinindot muli ni Nina ang rewind button at bumalik ang oras sa dinner. Hinal na tumingin sa paligid si Nina. Napansin niyang kumakain si Lasky sa bar, kaya sinabihan niya si Dorian na umalis na sila agad. Sa pagkakataong ito, si Nina na ang nagmaneho, ngunit pumili siya ng ibang ruta, isang mas mahabang daan patungong paaralan pero mas ligtas. Nang makita ang nag-aalalang mukha ng anak, humingi ng paumanhin si Nina sa pagiging praning. Para pakalmahin siya, sumang-ayon si Dorian na naging magulo ang kanilang takbo, pero gusto niyang gumawa ng mabuti gaya ng ginawa ng ina para sa kanya. Inaasahan niyang makakagawa siya ng mga pelikula na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon dahil palaging ipinaparamdam sa kanya ng kanyang ina na kaya niyang gawin ang lahat. Gumaan ang pakiramdam ni Nina pero nagpasya pa rin siyang maghanap ng motel para magpahinga muna. Nagreklamo si Dorian dahil malapit na sila sa paaralan, pero nagdahilan si Nina na hindi maganda ang pakiramdam niya para magmaneho pabalik ng mag-isa mamaya. Dahil huling gabi na nila ito nang magkasama, nagmungkahi siyang kumain na lang sila ng junk food at magbonding. Sa motel, nagre-relax sila habang nanonood ng loto. Dahil nagka-ideya, binuksan ni Nina ang camcorder at inirecord ang mga lumabas na numero. Sinabi niya na dati, iniisip nila na ang loto ay karagdagang buwis lang para sa mga taong hangal na sumusubok manghula. Nangatwiran si Dorian na hindi random ang mga numero dahil ang lahat ay nangyayari ayon sa nakatadhana. Para kay Nina, malungkot na isipin yon, ngunit para kay Dorian, astig na nangyayari ang mga bagay sa kung paano ito dapat mangyari. Ini-rewind ni Nina ang camcorder sa simula ng loto. Nakipagpustahan siya kay Dorian. Kapag nahulaan niya ang mga numero, kailangang mangako si Dorian na bibisita sa kanya hanggat maaari. Dahil sa pag-aakalang imposible ito, pumayag si Dorian. Pagkatapos ay sinimulan ni Nina ang paghula ng mga numero ng tama na ikinagulat ng kanyang anak. Dahil bilib na bilib, pinaulanan niya ng tanong ang ina at niyakap ito. Habang tumatawa, inutusan ni Nina ang anak na kumuha ng merienda. Masayang sumunod si Dorian at nagbiro na mayaman na sila. Subalit biglang nagbago ang mood nang sabihin ni Dorian na may tao sa pinto. Kinabahan si Nina at pagkabukas niya, si Lasky ang nandoon. Humingi ito ng mga kaya kinuha ni Nina ang sa kanya, ngunit kinuwestiyon ni Dorian kung bakit kailangan nilang gawin yon. Sumagot si Lasky na dahil iniutos niya ito, at nangatwiran si Dorian na hindi sapat na dahilan yon. Para matapos na ang gulo, sinabi ni Nina kay Lasky na nasa likod na bulsa ni Dorian ang kanyang pero patuloy na nakikipagtalo si Dorian dahil wala naman silang ginagawang masama. Sa huli, nagdahilan si Lasky na may nagreklamo raw dahil sa ingay, at nagbiro si Dorian na dapat ay tumatawag din siya para magreklamo sa mga dahilan ni Lasky. Tangkaing i-rewind ni Nina ang camcorder para pigilan ang sitwasyon, ngunit nahuli siya ni Lasky at tinanong siya tungkol sa device. Binalingan siya ni Dorian at sinabing takot lang itong ma-record, kaya itinulak ni Lasky si Dorian. Bumagsak si Dorian sa isang ligonyong frame ng larawan, nabasag ang salamin habang pinipigilan siya ni Lasky. Agad na pinindot ni Nina ang rewind button at nagising muli sa dinner. Nagmura si Nina, pagod na sa pagsira ng opisyal sa kanilang biyahe. Sumugal si Nina at lumapit kay Lasky habang tinatapos nito ang kanyang tanghalian. Ipinakilala niya ang sarili at ang kanyang anak at nag-alok na ibili ito ng Apple Pie bilang pasasalamat sa serbisyo nito. Nagduda si Lasky pero tinanggap pa rin ito. Umupo ang dalawa sa bar habang inihahain ni Mabel ang kanilang mga pie. Kaswal na ibinahagi ni Nina na nagdaraan lang sila patungo sa kolehiyo ng kanyang anak. Idinagdag niya na ang anak lang niya ang meron siya, at sumang-ayon naman si Lasky na pamilya ang pinakamahalagang bagay. Dagdag pa sa usapan, binanggit ni Nina na nakatira malapit doon ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya ito madalas mabisita. Iniisip ng kanyang kapatid na naging masyado siyang mapagmataas para sa buhay doon, ngunit para sa kanya, dinadala lang talaga sila ng buhay sa ibang lugar. Muli niyang idiniin na mahalaga sa kanya ang kanyang anak. Tumingin si Lasky kay Dorian na nag-aalalang nakamasid sa kanila at pinuri na lang ang anak nito. Tinanong naman ni Nina ang tungkol sa asawa ni Lasky dahil napansin niyang may suot itong wedding ring. Naging balisa si Lasky at nagpaliwanag na may mga lugar na pinupuntahan ang buhay na hindi natin inaasahan. Nagpaabot ng pakikiramay si Nina at nagpasalamat naman si Lasky sa pie. Tumayo ito para umalis kaya napangiti si Nina sa pag-aakalang napaamo na niya ang opisyal. Gayunpaman, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang anak, tinawag siya ni Lasky at tinanong kung sa kanya ba ang Volvo sa labas. Tinanong nito kung paano siya nagkaroon ng ganoong kagandang kotse, kaya ipinaliwanag ni Nina na nagtrabaho siya ng husto para doon at para mapag-aral ang kanyang anak sa kolehiyo.
Tahimik itong tinanggap ni Lasky, pagkatapos ay pinagsabihan silang mag-ingat sa pagmamaneho bago umalis. Nang maglakad ang mag-ina pabalik sa kanilang kotse, muling sumigaw si Lasky sa kanila, at hiningi ang patunay ng pagmamay-ari ng kotse, pink slip. Kinuwestiyon ni Nina kung nagtatago ba ang mga tao ng pink slip sa loob ng kotse, at sinabi lang ni Lasky na umaasa siyang nandoon ito, kung hindi, hindi niya pwedeng itakbo ang kotse. Nainis si Nina at tinanong kung bakit kailangang questionin kung sa kanya ang kotse. Nang mapansin ang camcorder sa kanyang kamay, inutos ni Lasky na ibaba ito, ngunit siniguro ni Dorian na kamera lang ito. Gayunpaman, ipinatong ni Lasky ang kamay sa kanyang holster, kaya nagmadaling sumakay si Dorian sa kotse, at sinabi sa ina na may larawan siya ng pink slip sa kanyang telepono. Ngunit patuloy sa pagsasalita si Nina, at iginiit na sa kanya ang kotse, kaya imamaneho niya ito palabas ng parking lot. Sa huli, nakuha ni Dorian ang kanyang telepono at inanunsyo ito, sa pag-asang mapapakalma ang sitwasyon. Sa halip, inilabas ni Lasky ang kanyang baril at binaril si Dorian sa dibdib. Sa kanyang pagkabigla, naisip ni Nina ang hinaharap kung saan pinapanood niya ang kanyang anak na nakikipaglaro sa mga apo niya sa parke. Hawak-hawak ni Nina ang imaheng ito habang umiiyak na naghihintay sa ospital. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang isang doktor, na malungkot na nakiusap na kilalanin ang kanyang anak. Sa halip, hiningi niya rito ang camcorder, at idiniin kailangan niya ito. Matapos ibalik ang camcorder, dinala ng doktor si Nina sa loob ng morgue, kung saan nakita niya ang bangkay ng kanyang anak sa lamesa. Nagdasal para sa isa pang pagkakataon na maitama ang lahat, pinindot muli ni Nina ang rewind button, at bumalik ang oras. Nagising si Nina sa dinner, umiiyak sa tuwa nang makitang buhay ang kanyang anak. Nang mapansing wala pa si Lasky sa bar, nagmamadali niyang pinasailalim sa kalsada ang anak. Gayunpaman, nakasubsob sila kay Lasky habang papasok ito sa dinner. Sa kabila ng nakikitang gulat na mukha ni Nina, pinagbuksan sila ng pinto ni Lasky. Habang nagmamaneho, napaiyak si Nina. Sa pag-akalang nagiging emosyonal lang ang ina dahil lilipat na siya sa kolehiyo, siniguro ni Dorian na bibisita siya sa Thanksgiving. Dahil nagpa siya na ibahin ang mga bagay-bagay, humingi ng tulong si Nina sa kanyang anak. Hindi nagtagal, tumabi ang dalawa para maipaliwanag ni Nina ang katotohanan tungkol sa camcorder. Alam niyang nagdududa ito sa kanya, pero nakiusap siyang tulungan siyang tapusin na ito. Matapos suriin ang kwento ng ina, napansin ni Dorian na may isang landas na hindi pa nila nadadaanan na maaaring magdala sa kanila sa paaralan. Ipinakita niya rito na binago niya ang ruta ng navigation app patungo sa bahay ng kanilang pamilya, at sumang-ayon si Nina na doon dumaan. Pumunta sila sa kinalakihang bahay ni Nina, at tinanong ni Dorian kung bakit hindi na siya kailanman bumalik doon. Ikinuwento ni Nina kung paano namatay ang kanyang mga kuya at tito roon. Naniniwala siya na dalawa lang ang paraan para makalabas sa bayan na yon, ang umalis at huwag nang lumingon pa, o ang mamatay. Nang marinig sila, lumabas ang tito ni Dorian na si Neil at binati ang pamangkin. Sinabi niya kay Dorian na may mga gamit siya para dito, kabilang ang isang mint condition na Black Panther comic book. Dahil sa excitement, pumunta si Dorian sa garahe, na nagbigay daan para makapag-usap ang magkapatid. Sinabi ni Neil na matutuwa sana ang kanilang ama na makitang bumalik si Nina, pero hindi man lang ito bumisita noong libing nito. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay, at ibinahagi ni Neil na nasa ibang bayan ang kanyang mga anak kasama ang kanilang ina. Sinabi niyang sanay na siyang iniiwan ng mga tao, bagamat hindi niya inaasahan ang pagbabalik ni Nina. Tinanong niya kung gusto ba nitong makita niya si Dorian dahil malapit lang ang paaralan nito, ngunit inamin ni Nina na kailangan niya ng tulong. Ipinakita niya ang camcorder at sinabing may mahika ito. Kinilala ni Neil na sa ama nila yon, at idinagdag ni Nina na pinapahintulutan siyang i-rewind ang oras nito. Gayunpaman, patuloy silang ginugulo ni Lasky kahit ano pa ang gawin niya, at palaging nasa bingit ng pagpatay sa kanyang anak. Sa gulat niya, naniwala sa kanya si Neil, kaya niyakap ni Nina ang kanyang kapatid. Nang maglaon, sinabi ni Neil na palaging dumarating ang mga taong galit sa kanila, ngunit ngayon, hindi na nag-isa sina Nina at Dorian. Ikinuwento niya na bago ito mamatay, kumbinsido ang kanilang ama na alam nito kung nasaan si Nina sa lahat ng oras. Dahil dito at sa camcorder, naniwala si Neil na totoo ang mga bagay na dinala ng kanilang mga ninuno mula sa sariling bayan, Motherland. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang proyekto, kung saan idinudokumento niya ang mga lumang file, at ini-interview ang mga taong matagal nang naninirahan doon. Dahil dito, mayroon siyang mapa na nagpapakita ng isang hindi gaanong kilalang landas patungo sa paaralan. Ginabayan ni Neil ang mag-ina sa mga eskinita at sa isang drainage system, habang nakayuko ang kanilang mga ulo, hanggang sa tuluyan nilang marating ang bakuran ng kolehiyo. Habang magkahawak ang kamay, naglakad sina Nina at Dorian patungo sa gusali, ngunit hinarang silang muli ni Lasky. Sinubukan nila itong baliwalain, ngunit inilabas ni Lasky ang kanyang baril. Kaya humarang si Neil para protektahan ang kanyang pamilya. Nakuha ng sitwasyon ang atensyon ng lahat.
Giit ni Lasky, siya ang dapat magpasya kung paano tatakbo ang mga bagay-bagay, ngunit buong tapang na nanindigan si Nina. Idiniin niyang walang ginagawang masama ang kanyang anak, subalit mas maraming kotse ng pulis ang dumating at tinutukan ng baril ang mga tao. Itinaas ni Nina ang kanyang camcorder, at ang iba pang mga sibilyan ay naglabas na rin ng kanilang mga telepono para i-record ang mga pangyayari. Sinabihan ni Dorian ang kanyang ina na i-rewind ang mga pangyayari at magsimula ulit, pero tumanggi si Nina. Nang mapansin kung paanong dose-dose ng tao ang nagre-record sa eksena, ngumiti si Lasky at tinuya si Nina sa pagtatangkang takutin siya gamit ang isang camcorder. Gayunpaman, idiniin ni Nina na lumagpas na ito sa guhit sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanyang otoridad at pag-profile sa kanila dahil sa kulay ng balat. Nagsimulang mag-alinlangan ang ibang mga opisyal, ngunit pilit pa rin si Lasky sa kanyang gusto. Subalit, umurong ang kanyang mga kasamahan pabalik sa kanilang mga kotse nang magsimulang sumulong ang mga sibilyan. Dahil mag-isa na lang siya, nagkomento si Nina na si Lasky ang tunay na natatakot. Dahil hindi na makapangatwiran, ibinalik ni Lasky ang kanyang baril sa holster. Sa wakas, pumasok na si Dorian sa bakuran ng paaralan, at bumalik si Lasky sa kanyang kotse, talo. Pagkaraan ng 10 taon, ginamit ni Nina ang parehong camcorder para i-record si Dorian habang nakikipaglaro sa kanyang anak na si Trinity. Dahil nag-aalala, iminungkahi ni Dorian na huwag nang gamitin ang kamera, pero tumanggi si Nina. Ibinalaban niya ang kamera at ipinaalala kung bakit niya pa rin ito ginagamit, pero nang atwiran si Dorian na 1 dekada na ang nakalipas mula nung huli niya itong kailanganin. Kinuha naman ni Trinity ang kamera, at tiningnan ni Dorian ang kanyang ina na tila sinisigurong maayos ang lahat. Gayunpaman, nabitawan ng bata ang kamera at nabasag ito. Sa takot, sinubukan ni Nina ang lahat para ayusin ito, ngunit pinigilan siya ni Dorian at hinimok na hayaan na lang ito. At ubili namang sumang-ayon si Nina. Dahil alam niyang nag-aalala lang ang ina, sinabi ni Dorian na mahal niya ito, na tinumbasan naman ni Nina. Nag-alok si Dorian na ibili ng ice cream si Trinity, kaya kinuha niya ang kanyang Amerikana. Pinanood ni Nina ang pag-alis ng kanyang anak na may ngiti sa mga labi, ngunit ang ngiting iyon ay agad na napalitan ng pag-aalala, natatakot sa hindi tiyak na hinaharap at sa mga masasamang bagay na hindi kayang ayusin ng mahika ng permanente. I-comment nyo ang mga saloobin nyo, mag-like at mag-subscribe.